Epektibo na ang ikalawang bugso ng dagdag toll sa South Luzon Expressway o SLEX. Ang mga dadaan mula Alabang papuntang Calamba, Laguna may dagdag na 10 hanggang 30 piso, depende po sa klase ng sasakyan. At para naman sa mababiyahe mula Calamba papuntang Santo Tomas, Batangas, 2 hanggang 8 piso ang dagdag. Simula naman sa August 31, pagmumultahin na rin ang mga motorista na daraan sa tollgate na walang valid o kaya'y kulang ang load sa RFID device. Pinag-aaralan ang posibleng paghahain ng diplomatic protest o reklamo sa United Nations kasunod ng banggaan sa Escoda Shoal kung saan nagtamo ng pinsala ang mga barko ng PCG. Namataan naman ang ilang sasakyang pandagat ng China na nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa na nakahimpil sa Escoda Shoal. Saksi si Chino Gaston. Mula Himpapawid, kita ang mga sasakyang pandagat ng China na nakapalibot sa barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Sa bilang ng Philippine Coast Guard, 5 rubber boat at 3 speedboat ang nagpaikot-ikot sa paligid nito. Sa di kalayuan, nakaangkla naman ang CGV 5202 at 4303 ng China Coast Guard bukod pa sa Chinese militia vessels. They are so afraid with their own narrative na we're going to reinforce our presence in Escoda Shoal and deploy additional vessel dito para samahan ng Teresa Magbanwa. Limitado ang supply ng barko, kaya kailangan itong hatiran ng supply ng tubig at pagkain. Pero kung nakaharang na sa palibot ang mga barko ng China, magiging mahirap daw ang pag-resupply. Mula pa noong Mayo, ilang beses nang inirereklamo at pinaaalis ng China ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. As far as our enforcement is concerned, lahat ito ay alinsunod sa UNCLOS and of course sa 2016 Arbitral Award. Pero hindi ba tayo mahirap ang magbigay ng supply doon kung nakapalibot sila doon? Well, that may be a challenge but that is something that we are strategically considering pa. Ang kumpulan ng mga barko ng China sa Escoda Shoal namataan ilang oras lang matapos banggain ng China Coast Guard ang BRP Bagakay at Cape Engaño. Matinding pinsala ang iniwan nito sa ating mga barko. Sa kabila ng mga insidenteng ito, hindi raw maituturing na bagong flashpoint ang Escoda Shoal ayon sa Philippine Navy. Ang National Maritime Council ipinag-utos na sa PCG na mangalap ng ebidensya para sa posibleng paghahain ng isa na namang diplomatic protest. Ilang hakbang din ang pinag-aaralan gaya ng paghahain ng reklamo sa United Nations. Tungo sa hakbang na ito, ginawa na ring miyembro ng National Maritime Council ang Solicitor General. Gusto ring ireklamo ng Council ang anilay paglabag ng China Coast Guard sa UNCLOS at sa 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. It is actually a code of conduct among seafarers. The principle behind it is to ensure safety among vessels at the high seas especially, para hindi sila magkabunggu-bungguan. But what happened is, sila pa yung went through the extreme of putting a vessel at risk. No? So, it's ridiculous on their part. Pero wala raw planong Pilipinas na tapatan ang agresibong aksyon ng China. If you're referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. So we're looking at this approach. We can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. Ang pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas nangyari 1 buwan lang matapos ang provisional arrangement para sa matiwasay na RORE mission sa Ayungin Shoal. Kaya pinag-aaralan ang pagpapalawak nito sa iba pang bahagi ng maritime domain ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Sa pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas, sinabi nila na ang 2 barko ng Philippine Coast Guard ang nanghimasok ng walang pahintulot sa Escoda Shoal na tinatawag na Shanbinjiao ng China. At sa kabila raw ng babala ng China Coast Guard, binangga raw ng PCG vessels ang mga China Coast Guard vessel. Ikinabahala ng netizens sa ilang animal rights groups ang pagdaragdag ng bagong lion cub sa Manila Zoo. Pero iba naman ang pananaw dito ng isa pang grupo. Saksi, si Nico Wahe. Ipinakilala sa social media ng pamunuan ng Manila Zoo at ni Manila Mayor Hani Lacuna ang bago nilang alaga, si Ayla, isang lion cub o babaeng baby lion. Dagdag daw si Baby Ayla sa koleksyon ng mga hayop sa zoo.
Pero hindi pa raw muna makikita ng publiko si Ayla dahil pinalalaki at pinalalakas pa ito. Pero sa comment sa kanilang social media post, may mga hindi masaya. May mga nangangamba na baka hindi maalagaan ng tama si Ayla. May mga humihiling din na pakawalan na lang ito sa wild. Baka rin daw matulad lang ito kay Mali na namatay noong 2023 sa edad na 49. Karaniwang umaabot sa 80 taon ng mga Asian elephant tulad ni Mali kapag sila ay under captivity at 60 taon naman kapag nasa wild. Tingin ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, sa paningin po namin, wala nang pong saysay yung mga sinasabing argumento for the promotion of zoos in that it's educational or that it supports conservation efforts. Kasi sa totoo lang po, hindi din po sila nag-exhibit to mga behavior na normally ay dapat in-exhibit nila in the correct na environment kung saan talaga sila dapat nakatira. dismayado rin ang People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Hindi ito maganda para sa kanya. Maganda lang ito para sa zoo. Ibigay natin itong baby na lion na ito sa eksperto na kayang i-rehabilitate at i-assess kung pwede pa ba siyang ibalik sa kanyang natural habitat. Kung hindi man, sa santuario dapat siya, sa isang sanctuary dapat siya ilagay, hindi sa zoo. Pero ayon naman sa grupong Wildlife Matters, nakadepende pa rin sa pag-aalaga ng zoo ang magiging lagay ng isang hayop. A good zoo would play an important role in conservation, especially for endangered species, kasi pwede silang gumawa ng breeding programs or mag-conduct ng research and mag-educate ng public. Siyempre, they would have to prioritize yung animal welfare by making sure that they have the proper environment that mimics their natural habitat. Iba rin daw ang usapan kung ang hayop na ilalagay sa zoo ay galing ba talaga sa wild o domesticated na. If it was already domesticated and generations na yung pinanggalingan ng mga domesticated din na yung lines nila, galing siya sa mga breeders din na matagal ng in captivity, then hindi na yan, technically, it's not a wild animal anymore. Bringing it back to the wild could possibly do it more harm than good. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Maynila pero wala raw silang mailalabas na pahayag sa ngayon. Sinadya rin namin ang Manila Zoo pero walang humarap sa amin. Kailangan daw muna ng go signal mula sa City Hall. Ang mga hayop, mapa-domestic man o nasa wild, pare-pareho lang ang gusto niyan. Ang mapangalagaan at mabuhay ng tama. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Grande ang pagsalubong kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa GMA Network kanina. At sa akin pong panayam sa tinaguriang Golden Hero ng Gymnastics, nagpasalamat si Yulo sa mga nakatulong sa kanya. Kabilang na ang kaibigan niya na si Filipino-British gymnast Jake Jarman. Ating saksihan. Set for a two-time Olympic gold medalist. Ang Grand Kapuso welcome kay Carlos Yulo sa GMA compound. Kasama ni Yulo si Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion. Sinalubong sila ng GMA executives sa pangunguna ni na President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, at Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV, and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Outstanding, can I say. Very proud at very grateful for the opportunity to personally meet him and congratulate him and thank him. To thank him for the inspiration and the strength he brings us all. The hope he brings to everybody. The whole company is so proud of na-achieve ni Kaloy Yulo. So parang ang GMA, yung one of our core values is excellence and he excelled that. So we're so proud. Para kay Carlos, tila panaginip pa rin daw ang lahat ng nangyayari sa kanya matapos ang makasaysayang tagumpay sa Paris Olympics. Sa Olympics po talaga, gusto ko lang po manalo talaga ng medal. And yung medal po itself, yung pinapangarap ko po since 12 years old po ako. Super grateful po talaga sa naging journey ko. Ikinwento ni Carlos ang naramdaman sa pagsabak sa kanyang floor exercise routine. Bago kasi ako mag-start po sa floor, nakita ko na 14.9 plus yung score nung competitor ko. I was like, focus na lang ako sa sarili ko. And then, pakita ko kung ano yung pinractice ko. Nagawa ko po. So, sobrang saya po talaga. Pero hindi ko alam na mag-gold ako.
Tila mas mahirap pa raw para kay Carlos ang vault kung saan nakakuha rin siya ng gintong medalya. Isa raw sa nakatulong sa kanya rito ang kapwa gymnast at Filipino-British na si Jake Jarman ng Team Great Britain na itinuturing niyang malapit na kaibigan. Yung sa second vault ko po kasi nahihirapan talaga ako sa kanya, hindi siya consistent talaga. So nagpatuguro po ako kay Jake nung nag-training camp po ako. And yeah, nakatulong naman po yung technique niya po talaga. Sabi ko, turuan niya pa po ako. Payag naman si Jake. Yeah. Sa kanyang karera, marami nang nakasama sa training si Carlos. Nagbigay rin siya ng mensahe sa kanyang Japanese coach noon na si Munehiro Kugimiya, pati sa mga tumulong nang manirahan siya para magsanay sa Japan. Owen, arigatou gozaimashita. Hontou ni kokoro kara kansha shitemasu. Ano ibig sabihin nun? Maraming salamat po sa suporta and from the heart po. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Laking tuwa raw ni Carlos na sa kanyang pagbabalik bansa, nakabonding niya ang iba pang atleta ng Team Philippines. Excited po talaga ako na makita si Kuya Asia. Alam ko, nahirapan din po siya sa journey niya na to and super proud ako sa ginawa niya. Yung mga athletes po talaga natin, sobrang nire-respeto ko sila and ni-inspire po nila ako. Hindi raw inasahan ni Carlos ang engrandeng homecoming parade. Ngayon pa lang, pinaghahandaan na nila ang pagsabak sa 2028 Olympics. If we can do it. I want him not to go alone, but to have a team of 4 other gymnasts. So I'm trying to look now for a foreign coach. Sa pagbabalik ng Golden Hero ng gymnastics sa bansa, maraming umaasa na ito na ang hudya ng Golden Era, di lamang ng Philippine gymnastics, kundi ng Philippine sports. Sinagot ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion ang issue kaugnay ng hindi umanong pag-imbita sa iba pang Filipino gymnasts sa Heroes Parade at sa programa sa Malacanang. Sabi ni na Aliyah Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Rui Vivar, hindi raw sila sinabihan kaugnay ng mga naturang aktibidad. Pero sabi ni Carrion, hindi rin daw niya alam na may inihandang Heroes Parade. I heard something that they will have, Carlos will have, and the medalists. I thought it's only Carlos and the medalists. I didn't think all the Olympians will be invited. If I had known about it, you think I will not invite them? Of course I will. I'm proud of them. Pero ayaw na raw palakihin pa ni Carrion ang issue. Mas nais daw niyang pagtuunan ng pansin ang lumalaking interes ngayon sa gymnastics. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.